Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ako, umaatake na naman ng mga trolls at ang mga kritiko ni Senator Rodante Marcoleta. Pilit na pinababagsak talaga ang butihing senador at iba't iba na ang kanilang kaparaanan para pasamain ang imahe ni Senator Marcoleta sa madla. Bagay na nung nakaraang taon pa ginagawa na nila pero hindi sila makapagtagumpay doon sa masamang hangarin nila laban sa ating butihing senador. Ngayon, meron silang bagong pakulo. Ang pinapaingay ngayon ng mga bayaran at ng mga kritiko ni Senator Rodante Marcoleta kesyo bigla raw na nahimik ang senador. Na sa dinami-rami raw po ng mga issue na bumangon itong mga nagdaang mga linggo, bakit daw tila ang layo na ng imahe niya noon kesa sa imahe niya ngayon? Ang imahe daw po kasi ni Senator Rodante Marcoleta noon ang ingay-ingay daw, laman daw ng samut-saring balita at talagang litaw na litaw ang kanyang pangalan dahil sa matatapang, maaanghang na kanyang mga nagiging pahayag at ang kanyang matinding paninindigan tungkol po sa kanyang pinaniniwalaan pagdating sa ating pamahalaan. At napakalayo daw po ng imaheng iyon sapagkat ngayon daw nananahimik daw ang senador. Pagkatapos, iniuugnay pa po nila yung kesyo pananahimik daw ni Marcoleta sa di umano'y kinaso daw po sa kanya na perjury dahil ga daw po sa pamemeke o di kaya ay doon sa kulang-kulang na impormasyon na kanyang inilagay sa kanyang salin. Ngayon mga kababayan, totoo po ba yan? Meron po bang katotohanan na talagang nanahimik na si Senator Rodante Marcoleta? O baka naman kasi tatanga-tanga na naman itong mga trolls na ito. Tatanga-tanga na naman itong mga kritiko ni Marcoleta. At baka dahil naman sa gustong-gusto na namang kumita sa kakapasok lang na bagong taon. Kasi syempre gumastos sila ng mga nakaraang holiday na nagdaan. Syempre kailangan magbawi ng kita ng mga trolls. Kaya doble kayod ang mga yan para mabayaran sila. Yung iba naman syempre bilang pagsuporta doon sa mga politikong pinapanginoon nila, alam naman natin na yung mga politiko na yon, si Senator Rodante Marcoleta ang isa sa mga numero unong nakakasagupa. Kaya ang ginagawa ng mga kritiko ni Marcoleta, sisiraan siya alang-alang sa suporta ng mga kritiko na yon doon sa pinapanginoon nila. Teka, baka sabihin tayo ay gumagawa lang ng kwento. Hindi po. Kumuha na kami ng dalawa sa mga halimbawa ng mga nag-post tungkol po sa di umano'y pananahimik ng butihing senador. Ito po ang post mula sa Corrupt Republic. Pangalan pa lang Ang sabi po sa kanyang post, napuna ng maraming netizens ang tila biglaang katahimikan ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng maiinit na isyong kinahaharap ng bansa. Matatanda ang dati ay palaging umaalingaw-ngaw ang pangalan ng senador tuwing may kontrobersya, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa mga Duterte. Ngunit ngayon, ayon sa mga netizen, kapansin-pansin ang kanyang pananahimik na taliwas sa dati niyang agresibong presensya sa publiko. Ikinokonekta ng ilan ang katahimikang ito sa perjury complaint na isinampalaban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y hindi kumpletong paglalantad ng mga donors sa kanyang kampanya noong 2025. May mga pabirong komento pa-online na baka raw nagsusulat ng bagong script ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, pekeng saksi at notary public, pati ang kontrobersyal na pangakong pababang singil sa kuryente. Para sa netizens, ang tanong ngayon, tahimik ba siya dahil nag-iingat o dahil wala nang maisagot? Ay, kita nyo ang malisyosong post na ito mula sa Corrupt Republic. Hindi ko alam kung sino yung mga netizens na tinutukoy po niya siguro sila lang doon sa grupo niya na pilit na sinisira si Marcoleta. Pero ang tanong, umuugong ba talaga yung issue na to? Hindi naman sapagkat sila lang talaga yung nakapansin at kaya nila napansin yon kasi nag-iisip po sila ng kaparaanan bilang panlaban sa butihing senador na pilit nilang pinababagsak pero sila rin yung paulit-ulit na nabibigo doon sa kanilang mga kaparaanan. O isipin nyo, napaka-misleading po ng impormasyon ng ipinost ng Corrupt Republic Sabi dito sa huling bahagi ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, pekeng saksi at notary public. Paano naging peking saksi yon? Corrupt Republic?
humarap nga sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano naging fake affidavits yun? Sinumpaan yun. Under oath yun sa harap ng mga senador. Kung meron mang nameke dyan, ang sisihin mo, wag si Marcoleta, wag si Guteza, kundi yung notary office, yung notarial office na nagnotaryo doon sa affidavit ni Guteza. Sapagkat, napatunayan na ni Marcoleta na yung notarial office na yon pabago-bago ang pirma nung abogada na humahawak doon. Pambihira, napaka-misleading ka Ito pa, hindi lang si Corrupt Republic, marami po yan Ito pa ang isang halimbawa, si South Manila News. Ayan. Ang sabi naman, napansin ng maraming netizens ang biglaang katahimikan ni Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga mainit na issue sa bansa. Dati palaging umaalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kontrobersiya, lalo na sa mga kinalaman sa pamilya Duterte. Same script Pansin ninyo, di ba't yan din ang post ni Corrupt Republic at yung mga terminong ginamit ni Corrupt Republic, ginamit din ni South Manila News. Kaya pagka talagang troll account nagkakaisa May GC kasi ang mga yan. Nag-uusap-usap yung mga yan. Ito ipopost natin. Ito yung mga termino. Baguhin nyo lang ng konti para hindi halata. Kaso halata. ano pang sumunod na sinabi ni South Manila News? Ngunit ngayon, konektado umano ito sa perjury complaint laban sa kanya sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y hindi kumpletong paglalahad ng mga donor noong 2025. Marami pang online ang nagbibirong baka nagsusulat ng bagong script. Di ba? Kuhang-kuha yung post ni Corrupt Republic. Marami pang online ang nagbibirong baka nagsusulat ng bagong script ang senador matapos sa mga isyong may fake affidavits, peking saksi at kontrobersyal na pangakong pababang singil sa kuryente. Tanong ng netizens, tahimik ba siya dahil nag-iingat o wala nang maisagot? Talagang pag troll account, alam mong nagkakaisa Alam mong yung layunin ng mga troll na yan, iisa. Kaya iisa rin yung kanilang script. Pambihira, kayo yung magbibintang na may script at gumagawa ng bagong script ni Marcoleta, samantalang sa mga post ninyo, kayo yung lantarang, pare-pareho ang script. Ano ba naman kabalintunaan yung post nyo, mga troll? Di po ba? Ako nasasagot Ito para sa aking opinion lang, mga kababayan. Ang sabi kasi ng Corrupt Republic, pati South Manila News, tanong ng netizens, tahimik ba siya dahil nag-iingat o wala nang maisagot? Unggoy! Kung nag-iisip po yung admin ninyo, Corrupt Republic at South Manila News, kung nag-iisip kayo nagpapagana ng mga pages na yan at sa iba pang mga troll, kita nyo kakadaan lang ng holiday. Nagkaroon ng New Year. At yung Senate session, yung mga hearing, naka-recess ngayon. Meron ba kayong nakitang sa Senate session ngayon? Buti sana kung merong hearing ngayon at doon nananahimik sa Marcoleta. Kasi yung mga ibinabalita ng mainstream media, sa social media at ng katulad yung troll, di ba nanggagaling pangunahin sa mga hearing ng Senate, ng Senado? Partikular sa Senate Blue Ribbon Committee noon, kung saan doon talaga maingay si Marcoleta. Wala namang hearing Anong gagawin ni Marcoleta? Nagkaroon ng New Year, anong gagawin ni Marcoleta? Di po ba? Mag-isip-isip naman. Alam nyo sa kagahamanan ninyo sa pera, sa kagustuhan ninyong pumaldo na naman at nagdodoble kayod kayo, ginagawa na kayong tanga ng hangarin ninyo, ng interest ninyo. Ginagawa na kayong bobo. Sa totoo lang. Di po ba? Yun ang sagot doon. Naka-recess ang hearing ng Senado. Dumaan ang holiday. Anong i-expect ninyo? Magme-megaphone si Marcoleta sa kalsada habang New Year. Pambihira naman itong mga ito. At tanong, meron bang katotohanan mga kababayan na talagang nanahimik ng tuluyan si Marcoleta? Hindi. Sadyang itong mga troll na ito at yung mga kritiko ni Marcoleta, namimili lang ng mga platform, namimili lang ng panahon kung saan pakikinggan si Marcoleta. Ang alam lang kasi ng mga yan na pagkuhanan ng impormasyon tungkol sa sasabihin ni Marcoleta sa Senado, sa Senate hearing. Kaya kapag walang hearing, akala nila tahimik. Hindi nila alam, may saganang mamamayan. Na netong nakaraang Lunes lang, bagong taon pero netong nakaraang Lunes, nag-guest si Marcoleta sa saganang mamamayan Andun siya At tinakel yung iba't ibang issue sa mga nagdaang mga araw. O saan nyo sasabihin na nanahimik siya? Sadyang namimili lang kayo ng pupuntahan ninyong platform. At yan din ang katunayan na namimili lang kayo sa pakikinggan ninyo
kay Marcoleta? O ano yung isa sa mga tinalakay ni Marcoleta dyan sa saganang mamamayan na naipost natin kanina? Hindi ba't yung tungkol sa pagkakaaresto sa Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro? Yung nangyaring pag-atake ng Estados Unidos sa kanila? O meron pa. Etong pagkakaaresto kay Pokies, pakinggan natin yung pagbatikos ni Marcoleta dyan. At itong katunayan na talagang hindi nananahimik si Marcoleta sa mga issue. Ginagawan lang ng malisyosong post at konteksto ng mga troll at kritiko kasi eto na naman sila, panibagong taon, panibagong paraan para pabagsakin si Marcoleta, hindi na nagsawa. Lagi kayo yung mga bigo na mapabagsak si Marcoleta, ayaw nyo pa magsawa. O bueno, eto na. Panoorin natin si Marcoleta sa saganang mamamayan. Tingnan na lang natin, isa sa 24 billion na-reach natin by 2024, ang kinita natin, 13.1 billion lang. Ibig sabihin, ang laki ng gastos. sa bawat dolyar Yan. na inilatag mo bilang puhunan, ang kinita mo 57 centavos. Ako po. Luging-lugi. Lugi Na, abunado pa. Tayo ang pinakamababang roti dito sa Asia. Nako po. Tinalo ka ng Singapore, Nako, tinalo ka ng Indonesia, ng Malaysia, at tinalo ka pa ng Vietnam. nauungusan natin Ngayon, dati yung mga yan. Tingnan mo, Nelson, sa bolang kristal mo kung kailan tayo tatalunin ng Myanmar, Nako, naman. Cambodia. ng Timor-Leste. Cambodia, at saka Timor-Leste. Timor-Leste. Yung Cambodia, alam ko, itong taon na ito eh. Talo na tayo kasi dikit lang tayo Dikit sa lang. Ganun ba? Oo, halos 5 million din ang tourist. wala naman halos. Ayaw ko na tingnan yung bolang kristal mo. Ayan, oh, Talaga. Ayan, no? Top tourist arrivals in Southeast Asia 2025. Nangungunan Thailand, pangalawa Malaysia, sumunod ang Vietnam, Singapore, Indonesia, at ang Pilipinas. Pangatlo sa huli na dinayo ng turista sa 2025. Ako naalala ko pa man din yung mga nakaraang mga taon na kung saan talagang ang Pilipinas ang isa sa mga dinadayo ng mga turista. Kaya nga nagkaroon tayo ng tema noon na It's More Fun in the Philippines, di po ba? Ngayon, hindi mapagkakaila at kahit anong gawing pagdepensa ng mga trolls at ng kung sino-sino pa diyang dumidepensa sa administrasyon, hindi nyo mapapasinungalingang bumagsak ang Pilipinas dyan sa mga dinarayo ng mga turista. Sa makatuwid, may negative impact po yan sa turismo ng ating bansa. Ayun, no? Pumapangatlo tayo sa huli, 5.6 million. Ako po. Ngayon, sabihin ng mga trolls na hindi maingay si Marcoleta sa mga ganyang issue. Ayaw nyo kasi manood sa saganang mamamayan. Pambihira naman itong mga to. Sakit ang loob ko talaga. Ayan o. Cambodia, 4.75 Ay, malapit lang. Yung Laos, malapit na tayong Malaos. Ayan. Tsaka Huwag niyong Brunei. ipakikita sa akin dyan. Maliit na bansa kayo siyan, Sen. Ha? Maliit lang. Yun ang nga pero- sinasabi ko sa Oo. inyo. Napakarami nating lugar na puntahan talaga. Yan. Traditionally Yes. ng mga turist. Dahil nga sa kakulangan, kapabayaan natin. Yung transportation infrastructure natin, kulang na kulang. Transportation, airport lang. Maniwala ka sa akin. Oo. Ha? Punta ka sa airport natin, lalo na sa yung mga palikuran natin. Naku, Humanap ka ng pinakamaruming palikuran. Paano papasok ang tourist dyan? Ayun nga. Nako po. Pumunta ka sa walang internet. Naku, yung isa pa. Paano pupunta rito? Oo. Napakaganda pa naman sana ng natin. Pagkatapos ngayon nabasa ko sa isang diaryo ako, totoo. Oo. Lumilito, merong isang flight papunta ng Siargao. Okay. Opo. 30,000 pesos. Mahal Saan ka pa. naman? Mas mahal. Pupunta ka na lang. Mag-ibang ng bansa Hong ka na lang. Kong. Oo, mag-Hong Kong ka na lang. Di ba? Mag-Hong Kong ka na lang. Hong Kong, natatakan ko yun mo. Yung passport mo. Napakamura ng Hong Kong. 30,000 bang... Hindi po. 15,000 na lang. Ito yung sinasabi natin. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, talkalin mo yung iyong kawang kumukulo. Anong nakikita mo? Parang wala Para sa ating bansa. Parang kawalan po ang nakikita ko, Sen. Wala akong makita. Kawalan po. Ang bihira. Kawa. Kawawa. Kawalan. Nakalulungkot po ito, Sen. Nakakalungkot talaga. Kaya kailangan natin talagang kailangan nating magkaisa. Yan. Pero ako naman... Ipakita natin sa tao na sa ating mga leaders na kahit sila yung nagbibigay ng ng mga maanghang na salita para lang paalalahanan ng mga leaders natin, huwag nyo nga akalaing nag-i-incite sila. Yan. Eto na. Inciting to sedition yun. Ganun Di ba?
Wala bang karapatan ng isang mamamayang Pilipino na sabihin sa kanyang mga namiminuno na nasasaktan na po kami. Hindi na po namin kayang bilhin lahat ito eh. Hindi, kung Napapasaklolo na kami sa inyo eh. Bakit po ganitong nangyayari? Bakit ganun po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ghost project? Hindi na po tama yan eh. Di ba dapat palitan nyo yung sistema nyo? Tama. Inciting to sedition ba yan? Ay, hindi po. Nakapalobyo sa O maraming bakit hinuli? kababayan. Bakit hinuli yung isang ex-general? Ayun bang i-discuss yun, Nelson? Kasi may nag-file po ng kaso. May nag-file daw ng kaso. Inciting to sedition nga. General na yun, Pokis. Pokis. Oo, Oo. dahil ba sa sinasabi niya na ako bilang isa, ay hindi ko na kaya yung nakikita ko? Oho. Inciting to sedition ba yun? Bilang isang general Akala ko ba meron karapatan ng bawat isang Pilipino na magpahayag na magpahayag ng kanyang saloobin sapagkat yun ay isang Freedom of protected right? speech and expression. Di ba? Opo. To petition the government for redress of grievances. Oho. O, ba't nilagay mo pa sa saligang batas yun kung hindi mo pala kayang gamitin Oo yun? nga naman. Para malaman nun natin mga babae, ano ba talaga yung inciting to sedition? Paano ka makakasuhan nito? Nag-i-incite ka nagpapanukala ka na Mag-alsa. parang magalit ang tao sa mga pinuno ninyo eh. Oo. Ito, ipinagtataka ko, mga kababayan, no? Yang pamahalaan natin, may mga nakaupong politiko dyan, na mas lantaran pang nananawagan. Hindi lang sa mamamayan, partikular sa mga kabataan na magrebelyon, na gumamit ng armas laban sa gobyerno, na lumaban sa gobyerno sa pamamagitan ng dahas, tinetrain pa nila yon. Yung iba sa kanila na mga namiminuno dyan, nakaupo. Bakit hindi yun ang unahin? Ba't hindi yun ang imbestigahan? Bakit malaya silang nakakatakbo sa gobyerno? Bakit malaya silang nakakahawak ng posisyon sa ating pamahalaan? Kahit nahayagan, sinusuportahan nila yung mga taong talagang nag-aaklas laban sa gobyerno at gustong labanan ng pamahalaan sa pamamagitan ng dahas. Tapos sasabihin nila, yung pagkaka-aresto dito kay retired General Pokis ay hindi personal. Paano hindi personal? Sumakto, parang nangyari kay Digong sa dating Pangulong Duterte, na galing sa ibang bansa, pagkakabalik dito, nakaabang na yung mga pulis, yung mga otoridad sa airport para hulihin siya. Para ano? Para walang takas? Kung talagang hindi personal yan, at kung talagang totohanan yung paglabag ni Pokis sa batas, napakahaba ng panahon. Yung kanilang inaakusa kay Pokis at ginagamit na ebidensya para patotohanan di umano itong inciting to sedition ni Pokis, yung nangyari pang protesta nung Nobyembre. Dumaan ng Disyembre, bakit Enero lang siya nahuli? At bakit yung pagkakahuli sa kanya, saktong-sakto, wala siyang kawala? Kung talagang totohanan na siya ay lumabag sa batas, di po ba dapat nakita na yan Disyembre pa lang? At hindi na dapat siya pinalabas ng bansa? Kung totohanan at ganun katindi yung paglabag sa kanya, di ba dapat pinabantayan na yan sa immigration? Samantalang, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ayun, oo, pinababantayan sa immigration, pero nakakalabas ng bansa. Hindi lang nakakalabas, hindi nga makulong-kulong . Di gaya ng ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos, makukulong na raw ang big fishes before Christmas nila. Ano nangyari? Wala. Ang nahuli lang, Diskaya. Yun lang ang nakulong. Oh. Paano inciting to sedition yun? Ibig bang sabihin kapag ka ikaw ay nanawagan na lumabas sa kalsada ang mga tao, magprotesta tayo, hindi para pabagsakin ng gobyerno, kundi para manawagan, mag-raise ng hinaing natin dahil sa nangyayaring katiwalian, inciting to sedition na yon? Hindi ibig sabihin yung mga nagrarally, pwede na ring mahuli pala yon. Ibig sabihin yung nagkakandak ng mga mapayapang pagkilos, pwede nang hulihin yon. Abay teka, ilang grupo na ba nung taong 2025, last year, ang nagrally at nagsagawa ng mapayapang pagkilos? Abay teka, nakakabahala po ito mga kababayan. Itong ginawa nila kay Pokis.
kung ito ay hindi pamemersonal at talagang absolutong may paglabag sa batas. Sa makatuwid, may paglabag din sa batas kapag ka magrarally ka na. Ang bihira itong mga ito. Nag-raise lang ng hinaing yung ex-general. Hindi naman sinabing pabagsakin ng gobyerno. Kung meron mang nagsasabing pababagsakin ng gobyerno ng mga taong magrarally, hindi ba yung mga troll din ng administrasyon, yung mga dumidepensa din sa kanila? Katulad ni Yayam Dizon, nung manawagan ng Rally for Transparency and the Better Democracy, ang isang relihiyon. Di ba ginawan niya ng fake news yan? Na kesyo, etong relihiyon daw na ito, sa tulong din daw ng mga ex-militar, ex-general, nila Pokis, pababagsakin daw ang gobyerno. May nangyari bang ganun? Nanawagan ba ng pagpapabagsak sa gobyerno yung relihiyong yun? Meron bang pananawagan ng pagpapabagsak sa gobyerno yung mga kasabay na grupo ng relihiyong yun na nagrally rin sa ibang lugar naman? Kaya para panawagan natin sa Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo, yung mga dumidepensa po sa inyo, yung dapat ninyong disiplinahin. Sapagkat sila yung nagpapakalat ng peking impormasyon na hindi ko malaman kung yung impormasyon na yon baka napupunta na, naririnig na at nakukuha at napupulot na ng mga otoridad, ginagamit ng ebidensya. Hindi po totoo yun, fake news po yun. Bakit gagamiting ebidensya laban sa kung sino mang taong gustong manawagan sa ating gobyerno? Disiplinahin po yung mga depensor ng administrasyon. Disiplinahin po. Magkaiba yun sa sinasabi mo lang, nararamdaman mo, kaysa dun sa... Bakit mo akalain nag-i-incite? Kaya sinasabi mo lang naman bakit hindi ba totoo yung sinasabi? Halimbawa na, kaya nga nagrarally yung mga tao. Oo. Pag sinabi ba halimbawa na, ang gusto po namin ay magkaroon ng accountability. Ay, may pananagot. Ang gusto po namin ay transparency. Tama po yun. Di ba? Yan ba naman kanyang pagkakalatag ng mga ghost projects na yan kinakailangan mangyari sa ating sa ating panahon? Siguro po nung panahon po ng kopong-kopong nangyari yan, wala pa tayo, baka pinayagan po natin yan. Total, wala pa tayo nun eh. Wala pa tayong pamantayan. Wala pa tayong sense of value siguro. Ngayon, harap-harapan. Hanggang ngayon nasa na ba papunta? Saan papunta ba yung investigation tungkol sa flood control projects na yan? Mukhang wala na po, Sen. Mukhang yung ICI, wala na atang resources doon. Tingnan mo nga yung kawa mo, anong nangyayari dyan? Wala nga po makita kasi Lagyan mo na, kawalan po ang nakikita. Wala fuel yung ano mo. Walang Kasi makikita mo lang yan pag kumukulo yung kawa na yan. Yan. Wala pang LPG po, wala na eh. Wala. Yung Naubusan. Itong kanyang bolang kristal, hindi na eh. Wala nang baterya eh. Wala internet eh. O, di ba? Yan ba nananahimik mga troll? Corrupt Republic, South Manila News, yan ba ang nananahimik? Manood kasi kayo ng Saganang Mamamayan para natututo kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Kung di kami nagkakamali, kung hindi mababago ang schedule, every Friday, andyan si Senator Rodante Marcoleta sa Saganang Mamamayan, nagsasalita siya dyan. Yung continuation ng Senate hearing, kung di kami nagkakamali, baka next week pa yan. Kung mag-aantay lang kayo sa Senate hearing, matutuyo ang mga mata ninyo kakaantay dyan. Po ba? Hindi na nanahimik si Marcoleta. Talagang active pa rin yan. Kaso nga lang, huwag kayong mamimili ng platform. Kung talagang gusto nyo sundan si Marcoleta, Saganang Mamamayan, panoorin ninyo. At dyan kayo makakapulot ng iba't ibang aral, dyan nyo makukuha ang pananaw ng isang Rodante Marcoleta. Hindi yung depensa kayo ng depensa, tapos fake news pala yung ipanlalaban ninyo. Di wala rin. Nawawala lang yung kredibilidad ninyo at talagang yan ang katunayan na pera lang ang habol ninyo. Malinaw po, mga kababayan, na si Senator Rodante Marcoleta hindi nananahimik, kundi ay patuloy po siyang bumoboses sa mga issue po na bumabangon sa ating bansa. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.